Philippine Lacson Live. Magandang gabi po, Senator Lacson, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Nina and Jack. Magandang gabi sa atin lahat. Senator, una sa lahat, well, congratulations. Congratulations kayo na for now ang bagong majority dyan sa Senado. Paano po natin re-resolbahin? While sinabi nyo nga kanina na nanumpa na si Senate President Pro Tempore Gatchalian, pero ayaw naman mag-back down ni Senate President Alan Peter Cayetano. Paano po natin ito re-resolbahin? Well, unang-una, kung nandito sila kanina, dapat may nag-object at kami nagdebate at napagbotohan. So, 10 sila sa ngayon, kami 12. Bago namin ito pinatupad kanina sa session hall alas 3, pinagmitingan namin ito, diniscuss namin extensively during lunch time. Kasi as early as 1 o'clock, alam na namin na si Senator Chis Escudero ay darating sa session hall. At makikid-join sa aming 11 para maging 12 kami. So, diniscuss namin with legal, yung aming mga kasamaan, yung sanay sa Senate rules, at iyon ang aming napagkasunduan. So, ang in-invoke dito, yung jurisprudence, yung Abilino versus Cuenco, na kung saan kapag ang isa o dalawang miyembro ng Senado labas sa coercive power ng Senado o kaya hindi mako-compel yung kanilang attendance sa session, hindi sila bibilangin bilang base number sa pagdetermine ng quorum. Therefore, kung 12 kami at 22 yung base number, maliwanag na merong quorum at saka may majority. Kasi 12 against 10 is a clear majority. So ginawa namin yung pagboto to declare all positions or elective positions vacant except lahat, pati yung Senate President. But we could not yet elect a new Senate President because under the Constitution, 13 para mag-elect. Pero para mag-oust o para mag-declare na bakante, simple majority. Okay, so just to be clear, si Senator Alan Peter Cayetano has been ousted as Senate President. Kasi bakante yung kanyang position. Pero wala ngayong elected pang Senate President dahil nga 13 boto ang kailangan at 12 lamang kami kanina. Opo, para po sa kaalaman ng lahat, bakante pa yon. Yeah. Bakante pa rin po. Bakante pa yon. Yeah. Kasi in the absence of the Senate President, ganito yun, pagka walang Senate President, yung Senate President pro tempore, siya yung mag-act as a Senate President or presiding officer. Hindi siya Senate President. So si Senator Gatchalian will be Senate President pro tempore, nanumpa siya kanina. At kung halimbawang wala si Senator Gatchalian, yung majority leader ang pwede mag-preside. So yun ang nasa rules namin. Ang critical lang dito, yung mag-elect ng Senate President, kailangan ng 13 at least. Ayun. And sa ngayon po, mukhang hindi nyo makukuha yung 13. So, pwedeng for a while ay magiging ganito lang po ang, kumbaga, ang setup. Meron tayong temporary, or pro tempore na Senate President as of now. Paano po kung biglang next week ay lumitaw o lumutang itong si Senator Alan Peter Cayetano? Well, pwede niyang gawin yon, pero saan siya kukuha ng quorum kung 10 sila at 12 kami? At kung halimbawang magkakaroon ng kontrobersya, only the court can resolve itong issue. Well, pwede niyang i-argue na siya pa rin yung legitimate na yan ang sinasabi niya. Pero the reality is, merong 12 na nag-elect bilang Senate President pro tempore at siyang tumatayong acting Senate President, si Senator Gatchalian. So ikinagulat po ng marami ang pagsulpot ni Senator Chis Escudero. And dati nga po, kayong dalawa mismo ay nagkakaroon ng, bangayan. Ano po ang iyong pakaramdam na siya ang, kumbaga, naging susi ngayon kung bakit nagkaroon ng pagbabago dyan sa Senado? Welcome development. Kasi nung pinag-usapan namin ito, matagal na namin dinidiscuss na kung halimbawa merong isang lumipat, isa o dalawa, welcome sa amin.
At yan nga nangyari kanina at wini-welcome namin si Senator Chis Escudero sa majority na aming kinalalagyan ngayon. Opo. So, may mga, syempre, nagsasabi na baka may kapalit naman po daw ito. Wala siyang hiningin kapalit. Maski wala siyang hiningin kapalit. Ang gusto niya lamang maipahayag sa publiko, sa mga kababayan natin na ginawa niya ito dahil gusto niyang i-save o iligtas yung aming institusyon, yung Senado. Yun lang ang tanging dahilan. Dahil hindi niya na masikmura yung nangyayari na may boycott, may mga controversies. So, yun lang ang parang compelling reason kung bakit niresolve niya itong impasse. Kasi sa ngayon, 11 and 11 kami. At hindi magkakaroon talaga kung kaming 11 at yung kabila 11, walang matatrabaho ang Senado. Kaya napaka-welcome po sa amin at palagay ko welcome ito sa ating mga kababayan na at last makakapagtrabaho ang Senado. Katunayan, meron kaming pinag-usapan kanina, nahihiling kami sa Malacanang ng special session dahil naaawa kami doon sa unang-una, doon sa mga nakabinbin na confirmation ng mga Armed Forces of the Philippines officers. Kawawa sila dahil nga yung kanilang nomination, I suppose nomination yung binigay sa kanila kasi Congress was in session. Opo. Ngayon lang, kanina lang kami nag-adjourn sinidye. So yun ang problema ngayon. Gusto naming malaman kung kailan yung kanilang birth year. Kasi kung dapat agad-agad, ito sinasuggest ko sa Malacanang, nabigyan kagad sila ng ad interim appointment. Kasi naka-break na, sinidye, break na yung Senado, yung Kongreso. Pwede silang bigyan ng ad interim appointment. Now, kung ang birthday nila is halimbawang sa Makalawa o next week, pwede pa kasi hindi pa magse-set in yung 1-year ban sa kanilang promotion. Kasi remember, pag less than 1 year na, hindi na pwedeng ma-promote bago mag-retire, hindi na pwedeng ipapromote yung sa ranggong general o colonel, yung armed forces officers. Ayun. So, ilan po ito, mga officers na ito? Kung hindi 3, 5, kasi napabayaan nga At ito, parang dalahin namin ito kasi nasa tamang tiyempo naman yung kanilang pagka-nominate. Kaya lang, dahil nagkagulo-gulo sa Senado, hindi ma-convene yung commission on appointments. So parang obligasyon namin ito, kaya iniisip namin kanina, after nung kami makapag-reorganize, na agad-agad i-constitute na namin yung commission on appointments, at least yung panel ng Senado. At hihiling kami sa Malacanang, kung mabibigyan kagad sila ng ad interim appointments, maisalang sila sa commission on appointments para ma-confirm. Okay, at dahil po na-reorganize na ang mga komite at si Senator Erwin Tulfo, ang bagong Blue Ribbon Chair, at sinabi nga niya, magmi-meeting na sa Lunes, yung magkakaroon na ng pagdinig. Paano po nito babaguhin ang direksyon ng paparating na impeachment trial ni VP Sara? Unang sa impeachment trial, magkaiba yun. Kasi yung aming calendar, July 6 magsisimula yung mismong impeachment trial. Nagsimula nang uminog yung proseso. Katunayan, nung June 1, nung Lunes, nagsabit na ng reply o yung kampo ni Vice President Sara. So as we speak, bibilang ng 5 days naman para magsabit naman na lang kanilang komento o reply yung prosecution panel ng House. So from there, magkakaroon niya ng preliminary conference o pre-trial na tinatawag para maka-usad tayo ng maayos. Ibig sabihin, mag-stipulate, magmamarka ng mga ebidensya, yung mga non-contentious na mga issues, pwedeng doon na pag-usapan para hindi na ito pagdidebatihan pa o pag-uusapan pa sa mismong trial. Yun ang prosesong sinusunod natin. Opo. At bilang kasama ng bagong mayorya, ano po ngayon ang inyong mensahe sa bagong minorya? Get back to work. Dahil maski recess kami, pwede namang mag-set ng mga hearings yung mga komite. Marami kaming nakabinben ng mga panukalang batas na ito'y mga priority measures. At yun ang gusto naming tapusin para pagbalik namin sa July 26, doon sa pag-open ng second regular session,
meron na kaming matakal sa floor. Mhm. At speaking of the Blue Ribbon Committee nga po, tuloy na rin ba itong flood control hearings dito po sa Blue Ribbon Committee? Well, call na ng bagong chairman yon. And I want to clarify, ako mismo yung nag-suggest na i-relinquish na from me yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. At nirecommend ko nga si Senator Erwin Tulfo kasi siya yung dating vice chairman. So maliwanag yon. Maski noong hindi pa nagaganap yung kudeta ng grupo ni na Senator Alan, talagang nagsabi na ako kay Senate President Soto noon na gusto ko nang bitiwan yung chairmanship. Kasi napakahirap. Alam mo, Nina, sabihin ko na, I lost some friends and I created new enemies. Kaya medyo telling yon sa human relations, ika nga. No? Ayun nga po. Pero, good luck po sa inyo. Lastly, last question, Senator Lacson, baka meron kayong mensahe kay Senator Alan Peter Cayetano na nung isang araw lang ba, sinabi niyo raw na naging disgusting and selfish ang 2 araw na pag-no-show ng majority dyan sa Senado, nung dating majority. Yeah, totoo, masyadong messy yung aming sitwasyon. Mabuti na lamang na-resolve namin sa araw na ito. Kasi nakakahiya na sa ating mga kababayan. No? Kinuwenta na nga ni Senator Gatchalian yung pondo na dapat ginagastos sa araw-araw dito sa buong Senate. No? 25 million. Pagkatapos wala kami na-accomplish. Nakakahiya na talaga. So mabuti na rin itong nangyari. Very welcome development na makakapagtrabaho na ngayon ng Senado. But of course, hindi pa tapos ang controversy and we expect na they will not go down without a fight. Ano? But kung gusto nilang questionin ito, nandiyan naman yung ating mga korte o yung Supreme Court mismo para mag-resolve kung ano man yung controversy na iniisip nilang idulog. Yun nga po, syempre inaasahan ng lahat, babawi at gaganti ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. At ano po ang inyong mga preparasyon o balak sa mga susunod na araw? Paano niyo po ito haharapin? Dahil malamang pumunta siya bukas at magkaroon na naman ng eksena. Talaga ho pang parang telenovela itong nangyayari po dyan sa Senado. Well, tingnan natin how things will develop tomorrow. Kung pupunta siya rito, sinid yan na, paano siya magsesesyon? Oo nga po. Tingnan po natin yung mga mangyayari sa mga susunod. Nina, kinilala na ng House of Representatives yung bagong liderato. Kinilala na rin ng Malacanang yung bagong liderato. So, ewan ko kung paano pa yung gagawin nila, considering na 10 lang yung membro. Unang-una, hindi sila pwede mag-convene. Kung halimbawa man gusto nila mag-convene ng session, dapat ginawa nila ito nung Lunes. Dapat ginawa ito nung Martes. Dapat ginawa kanina. At napagdebatehan namin yung sinasabi niyang illegal o hindi na ugma sa rules yung pagpapalit ng mga officials o yung officers ng Senate. Opo. Okay, maraming salamat, Senator Ping Lacson. Ang masasabi ko lang po, sabi nyo nga, di ba, kung nawala man kayo ng friends at nagkaroon ng mas maraming enemies, sa politika naman po, walang permanent friends and wala ring permanent enemies, hindi ho ba? Sasabi ko lang, very thankless job yung pagiging chairman. Kasi ako, pag binigyan ako ng trabaho, talagang sagasa. Hindi yung, may ebidensya, hindi ko susundan ng ebidensya at pagtatakpan ko, maski mga kasama ko, hindi ko gagawin yon. Trabaho lang po talaga, no? Maraming salamat for your service, Senator Panfilo Lacson.